Tuluyan ng pinakawalan ng Ningbo Rockets si Darius Bazley matapos ang isang kontrobersyal na insidente sa loob ng laro na nauwi sa tensyon sa pagitan niya at ng kanyang kakampi. Ayon sa ulat, tumanggi si Bazley na i-inbound ang bola matapos ang isang turnover na naging dahilan ng mainit na pagtatalo sa court at umano'y nauwi pa sa pagtulak niya sa isang teammate dahilan upang agad magdesisyon ang koponan na putulin ang kanyang kontrata. Sa kanyang maikling pananatili sa China, nakapagtala si Bazley ng averages na 4 na puntos at 3 rebounds sa loob ng 12 laro. Hindi sapat upang maitaguyod ang kanyang papel bilang import. Sa kanilang opisyal na pahayag, iginiit ng Ningbo Rockets na walang espesyal na pribilehiyo ang mga foreign players bilang patunay ng kanilang mahigpit na patakaran pagdating sa disiplina at respeto sa loob ng koponan. Dahil sa hindi magandang asal na ipinakita ni Bazley, inaasahang mahihirapan siyang makahanap agad ng bagong koponan, lalo na't mahalaga sa mga organisasyon ang professionalism at tamang pag-uugali bukod sa talento. Ang insidenteng ito ay maaaring magdulot ng pagdududa sa ibang teams na nais siyang kunin, kaya't isang malaking hamon ngayon para kay Bazley kung paano niya maibabalik ang kanyang reputasyon sa mundo ng professional basketball. Samantala, isang malaking problema ang kinakaharap ngayon ng Los Angeles Lakers bago ang playoffs matapos ma-injure ang kanilang superstar na si Luka Doncic. Nagtamo si Doncic ng grade 2 left hamstring strain, isang seryosong injury na nangangailangan ng sapat na pahinga at rehabilitasyon, dahilan pa nga para bumiyahe siya papuntang Europe para sa espesyal na gamutan. Sa kasalukuyang season, dominante ang kanyang performance na may average na 33 puntos kada laro, kaya't napakalaking kawalan siya sa opensa ng koponan sa pinakaimportanteng bahagi ng season. Nagbigay naman ng babala ang NBA insider na si Brett Siegel na nagsabing hindi dapat madaliin ng Lakers ang pagbabalik ni Doncic. Ayon sa kanya, ang ganitong klaseng injury ay karaniwang nangangailangan ng hindi bababa sa 2 hanggang 2.5 linggo bago makabalik sa courtwork, at kung pipilitin siyang maglaro agad, may malaking posibilidad na lumala pa ang kanyang kondisyon at makaapekto pa ito hanggang sa susunod na season. Dahil dito, tila malabo ang tsansa na makalaro si Doncic sa unang round ng playoffs kahit pa umabot ito sa Game 7. Sa ngayon, ang tanging magagawa ng Lakers ay umasa na makakabalik ang kanilang superstar sa tamang oras habang sinusubukang manatiling kompetitibo sa kabila ng kanyang pagkawala. Malinaw na isang napakalaking desisyon ang kakaharapin ng koponan, ang pumili sa pagitan ng agarang laban sa playoffs o ang pangmatagalang kalusugan ng kanilang franchise player. Samantala, isang bagong pangalan ang unti-unting umiingay sa radar ng Los Angeles Lakers, at ito ay walang iba kundi ang higanting sentro mula Europa na si Motiejus Krivas. Ang 7'2" na big man na kasalukuyang naglalaro para sa Arizona Wildcats ay itinuturing na isa sa mga pinaka-promising na center prospects para sa darating na 2026 NBA Draft. Dahil sa kanyang napakalaking pangangatawan at natural na presensya sa loob ng pintura, agad siyang napapansin ng mga scouts, lalo na ng Lakers na matagal nang naghahanap ng dominanteng rim protector. Kilalang kilala si Krivas sa kanyang elite size at strength na nagbibigay sa kanya ng kakayahang kontrolin ang rebounding battle sa magkabilang dulo ng court. Bukod dito, may soft touch din siya sa ilalim ng ring, kaya niyang magtapos sa traffic at gumamit ng simpleng post moves laban sa mas maliliit na depensa. Sa depensa naman, malaking tulong ang kanyang haba at timing para sa shot blocking at rim protection, isang aspeto na matagal nang gustong palakasin ng Lakers. Hindi lang basta laki ang dala ni Krivas, may potential din siyang maging modern big man. Habang nade-develop ang kanyang footwork at basketball IQ, inaasahan na mas magiging epektibo siya sa pick-and-roll situations at team defense schemes, bagay na swak sa sistema ng Lakers. Kung sakaling makuha siya ng Lakers sa draft, maaring maging susi si Krivas sa pagbuo ng mas matibay na frontline, isang kombinasyon ng youth, size at defensive presence na kayang makipagsabayan sa malalakas na koponan sa NBA. Sa huli, habang papalapit ang 2026 NBA Draft, isang bagay ang malinaw. Kung patuloy ang pag-unlad ni Motiejus Krivas, hindi malayong makita natin siyang suot ang purple and gold at posibleng maging susunod na haligi ng Lakers sa hinaharap. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo? Maganda bang kunin ng Lakers sa NBA Draft si Motiejus Krivas? Heat in the corner. Krivas high above everybody. Tallest building in Tucson is wearing number 13. Same thing. I would take it playing the league. His mobility needs to get a little bit better. But I think with the way he's been able to do that right there, I think he's shown flashes of an NBA player.